Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabanagan ni Banal Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabayan ng Diyos sa pamahalaan sa at pagpapairal ng kapayapaan. Ngayon babasahin ko po sa inyo itong mga mensaheng ito. Mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talatang 10 hanggang 12. Ito po yung mensahe. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay, magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo magkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo magpapagkakatiwalaan sa kayamanan, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Patuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 24, talatang 45 hanggang 47. Ito po ang mensahe. Ang tapat at matalinong alipin pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin yon kung dinatnan siyang ginawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalaanin siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kabanata 5 talatang 7 po mensahe. Pinalaya tayo ni Kristo upang maging malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin muli. Yan. Pagpatuloy po natin sa mga Galatia, Kabanata 5 talatang 16. Ito po mensahe. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong kasusundin ang pita ng laman. At ipagpatuloy po natin sa taga-Galatia, Kabanata 6, talatang 7, talatang 7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inisip ng tao, yan din ang inyong aaninin. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang paliaa, mag-aani kung kayo ay hindi magsasawa. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. At ating po siyang pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Hesus Kristo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos. At ngayon ay paliliwanag ko sa inyo itong mensahe ito mula sa tema na gabayan ng Diyos sa pamahalaan, sa paglilingkod at pagpapairal ng kapayapaan. Particularly, nais ibabatid sa ating Panginoon Diyos doon sa pamamahala na dapat yung ating mga nasa pamahalaan, nais ng banal na Panginoon Diyos na kayo ay dapat ay napagkakatiwalaan. Napagkakatiwalaan kayo sa inyong nunungkulan. Napagkakatiwalaan kayo sa inyong mga gawaing authority na ibinigay sa inyo anuman ang inyong posisyon sa pamahalaan. Ang particular ay ng pananalapi ng ating budget ng ating pamahalaan. O hindi lang pagugol ng budget yan, kundi yung pamamahala ng bawat mga opisyalis o bawat nasa pamahalaan doon sa buong bansa o buong sakupan na ito ay pinamamahalaan ng ating pamahalaan para ito ay ma-cultivate kung paano ito i-distribute. So dapat walang hindi mapagkakatiwala at hindi mandadaya ang ating mga nasa pamahalaan diyan. May nasasakupan ka, paano mo yan pamamalaanan na patas for everyone doon sa halimbawa lipunan Pilipino. Patas ka dapat sa lipunan Pilipino para dito sa bansang ito pag pinamahalaan mo ito. Hindi lamang basta sa budget na nakolekta sa buwis o anumang budget na nakuha ng ating pamahalaan para gamitin sa kanyang pamamahala at para sa pagpapaunlad. So marami ang sakop ng ating pamahalaan para i-manage yung bansang Pilipinas. So maraming pag-aari ng ating gobyerno at i-cultivate o ano mang dapat takahin o ano man dapat na inangin sa bansa para pakinabangan hindi po should be fair to all. Lalo na pagbibigay mo ng halimbawa
Ang kagaya nga yan, investment na yan, o kung paano ito patatayo ng mga negosyo, it should be fair for everyone. Kasi kapag sila ay hindi siya napagkatiwalaan mula doon sa maliit, kung ito ay nagsimula bilang barangay chairman hanggang sa maging presidente ka, kung mapagkakatiwala nga bilang barangay chairman hanggang sa pagiging presidente mo, ibibigay sa iyo ng Pangulo yan, ang Panginoon Diyos yan, kung mapagkakatiwala. Pero ka sa lahat So ngayon, at hindi ka nang aapi ng iyong kapwa-tao. Yan. Kaya dapat ikaw ay, kung ikaw ay binigyan ng authority, pinamamahala ka doon sa mundo, ikaw presidente, senador, para diyan, ikaw ay congressman, ikaw ay nasa iba't ibang ahensya, kung ano yung binigyan ng authority sa'yo, dapat ikaw ay maging mahusay sa pamamahalang ipinagkaloob sa iyo para sa iyo ang mas malaki kung ikaw ay napagkakatiwalaan dyan. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos doon sa ating mga nasa pamahalaan. At higit sa lahat, syempre dapat ay upang matanggap ninyo ang mga aral na ito, dapat kayo ay paggabay sa Santo sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Sa gabay ng mabuting balita. Kung natatanggap nyo ang ating banal na Panginoon Diyos, ay masusunod nyo ang o kayo ay hindi makagagawa o kung kayo ay nagagabay ng Diyos Espiritu Santo, hindi kayo matetempt to abuse your authority. Yan, kagaya niya kung paano yung dayain mo sa pamamagitan ng korupsyon, sa pamamagitan ng mga lagay-lagay, sa pamamagitan ng ibang bagay, para ikaw yung makinabangan mga kabig mo in the government. So kaya dapat ay anumang interes mo at interes ng mga kaalyado mo para kayo lamang yung makinabangan. No, it should be dapat ang nais ng banal na Panginoon Diyos ay maging fair ka to everyone. So sabi nga ng Panginoon Diyos ay pamalig para pamahalaan mo yung pagkain in a big picture economy. So dapat maging economy, lalabigyan mo ng trabaho yung people ng Pilipino, di ba? Aside from giving them the job, yung mga hindi mabigyan ng trabaho o walang trabaho ay mabibigyan ng social services. Simple as that. So walang kahit pa ito. At if you can see it, sapagkat meron tayong local level hanggang root level ng barangay. So if the barangay can see all kung sinong gutom doon, mabibigyan ng gobyerno yan. Kaya napaganda ng ating structures para magalugad mo yung bawat mga tao, di ba? So kaya yung ating mga nasa pamahalaan, you should be kinakailangan ay kayo ay bataan in your authority. Yan. To be good in your authority, dapat nagagabayan ka naman ng Panginoon Diyos o ng Espiritu Santo o ng Espiritu. At dapat yan ay kayo ay kapag nagabayan, wala yung pitan ng laman nyo. Ibig sabihin, hindi ka matetempt to corrupt, hindi ka matetempt for bribery, hindi ka matetempt for abuse na gugulpi mo yung mga, o ma-abuse ka na apil mo yung mga tao for your own sake. Ikaw ay isang nanunungkulan sa enforcement. Enforce is hindi patas. Pero sa mayaman, ayun, ginulpin mo, wala namang kasalanan. Diba mga ganun tipo, abuse the authority at mayroon bang pagpapatayin pa para lamang for the sake of what, na para sa iba or na inequality. So dapat fair at natutugon yung lahat. At ang isa sa mga nais ng banal na Panginoon, mamuhay ng ayon sa karapatan yung mga tao. So dapat yan ay gagawin ng ating pamahalaan. Our government, kung kayo na, our government and the people should dapat adapt ng government yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos dyan. At yan ay mabisa na yan ay nagagawa na sa pamamagitan ng karapatan. Even though ito ay maibigay sa pamamagitan ng patas na pagbibigay mula doon sa karapatan, hindi lamang sa karapatan, mas iba pang balangkas mo kung paano ibigay mo ng fair to all yung yaman ng bansa na binigay ng bansa and all over the world, na paano natin mapapatas yung pamumuhay ng lahat na tayo ay walang lamangan, walang dayaan. So let's be fair for the earth as blessing of God sa mga tao, di ba? Na binigyan ng blessing para mabuhay, and bago ka pa lamang isilang, kumpleto na yung mundo. So kahit tayo ay bilyon, malaki pa rin ang lupain ng mundo para sirahan ng mga tao at cultivate ang ating mga pangangailangan sa bumuhay. Kaya yung mga nasa pamahalaan, huwag nyo nilindangin ang sarili sapagkat hindi nyo maluloko ang Diyos sa inyong mga ginagawa.
Kung naloloko niyo yung tao, hindi niyo maloloko yung Diyos. Kung ano yung limlim din ng inyong aanihin sa inyong panunungkulan. Hindi lang yung ating nasa pamalan, maging yung ating simpleng mamamayan for everyone how God trust you, you should be trust for what you are sa pamumuhay mo. Yan yung narating mo at mararating mo. Yan. Kung ikaw ay sa maliit na bagay, ikaw ay naging mahusay, mas malaking bagay pa ang ibibigay sa iyo ng Diyos para yan ay mapamalan. Kung ikaw ay mabuti sa kapwa-tao mo, mas malaki pa ang ibibigay sa iyo ng banal na Panginoon. Kaya yung ating pamalaan, maging mahusay at panalangin natin na maging mahusay siya para ito ay patuloy na magkaroon at makakultivate ng para sa lipunan Pilipino. Tayo mga tao, yan, ating pag-usayan, yung ating ating sundin yung Panginoon Diyos para tayo ay makatupad sa pamahalaan, makatulong sa pamahalaan. At yan, kaya tayo ay kaya yung ating kalayaan na ginawa ng ating banal na Panginoon Kristo, pinalaya niya tayo ng Panginoon Kristo doon sa kasamaan, sa evil na bumabalo sa mga tao para ito ay gumagawa ng hindi mabuti. So tayo pinalaya ng Panginoon Kristo dyan, tahakin natin yung mabuting pumuhay with faith or spiritual nga na guidance. So tayo ay mamuhay tayo ng mabuting malaya sa kasamaan. Lalo nasa pamalan natin, mamuhay kayo sa pamamagitan ng tayo pinalaya. Ang pamalan yan ay hindi mamamahala sa pamamagitan ng paninitil. Sa malayang gawin mo na ang mga tao ay hindi mo sisilin kundi sila ibibigyan mo ng malayang pamumuhay ang ating pamahalaan. At sila ay mga pumuhay ayos at hindi sila sikil mula doon sa kanilang katatayuan sa buhay. Mahirap, api, yan. Hindi dapat ganun. Dapat ay sapagkat yun ay form nung kasamaan kapag ang tao ay nakikita natin sapagkat walang dahilan para ang isang tao ay maghirap sa isang bansa o sa mundo sapagkat kumpleto ang lahat kung pagpapunctions ng mabuti at nagagabay ng Espiritu ang ating pamahalaan and every one of us. So yun, at muli sana nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay mula dito sa paggabayan na ito ng ating pamahalaan. Kung ang mga nasa pamahalaan ay mapagkakatiwalaan, so of course, if you are fair to all, peace will be scattered. Siyempre. So ngayon, kung ikaw ay hindi patas for all, hindi mo tinutugon at umaabuso ka sa huli mo, there should be no peace will scatter. Gulo ang mangyayari sa isang pamahalaan. Siyempre, kung yung pamahalaan tignan mo anong mabuti, magka-clash yung mga tao. That's the thing na magiging parusa sa isang bansa at sa pamahalaan na magka-clash yung mga tao dahil may patas. Be careful lang at yung nasa pamahalaan at huwag silang kailangan ang banal na Panginoon Diyos ay gumagawa ng mga maraan kung ikaw ay ganyan na malaking kapangyarihan kapag ikaw ay umabuso, tatanggalin ka ng Diyos diyan. Yan din pamahalaan na yan at ibang mga bagay gagawin ng Diyos para tanggalin ka doon sa iyong posisyon kasi nga gumawa ka ng hindi mabuti. Marami abi sa ating Bible na patunay na kung paano ang mga binigyan niya ng pamumuno ay kanyang dinisiplina at ginawa niya na para yung iba tanggalin ang mga nuli. Kaya ano ba yun yung pumusar sa napakamakapangyarihan sa Persia sa noong mga panahon na yan, wala ang sa tingin ay walang katado-tado pamumuno ay ginawa pa siya mali, diba? So kaya huwag masilaw yung mga nasa pamahalaan dahil kapag kayo ay kahit na anong tibay nyo dyan, pwede mangyari sa inyo yung mga bagay kung tatanggalin kayo ng Diyos. Maraming mga ganyan na Bible na mga namumuno sa pamahalaan, mga hari, na mga umabuso, mga emperador, mga namumuno, mga authority. Kapag kayo ay sumobra, God will be. So, kaya pagkatiwalaan kayo to give you the mas malaki pa doon sa inyong nakasakupan. So yun, at sana nagabay ng Deo at kayo magkaroon ng kaligtasang spiritual mula sa ating paggabay ng pamahalaan and to everybody else. Yan. At muli, sana gabayan tayo ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ito. At tayo ay protektahan niya at
gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan at iba't ibang mga pagpapala upang kayo ay patuloy na mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Yan, gabayan tayo ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo ng kanyang kaliwanagan, mula Bandar Santa Maria at iba't iba niyang pag-ibalan. Upang kayo ay mahikayat pagtalima ng mabuting balita. Sila, pakinggan natin ang mabuting balita sapagkat napakaraming himala na nangyari para makarating sa atin ito at ating pangaral kagaya ng ginagawa natin. So ito ay pakinggan natin at yan yung magiging ano natin, magiging masaya para sa kaligtasan natin sapagkat itong mabuting balitang ito ang iuusga sa atin ng Panginoon Jesucristo pagdating ng takdang panahon. Kung tinupad mo yan o hindi. So, doon sa interfaith unity, patuloy tayo magkaisa at unawain natin ang ating bawat mga reliyon upang maiwasan yung karahasan sa hindi pagkakaunawaan o uwi sa digmaan. Mag-ihemplo tayo sa pagkakaisa ng buong mundo at patuloy natin mapagtibay ang nagkabansa ang bawat mga lahi, bawat mga reliyon, bawat mga grupo. Yan at aside from that, ay muli ng CBCB and Vatican Church, kayo ay patuloy na maliwanagan ang pagbukudurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa ating muting kakayanan, ay patuloy tayong gabayan ng ating manala Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Bandar Santa Maria na mapagmakatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Panginoon Jesucristo mula sa pamubahagi natin ng mabuting balita. At sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo at kayo ay mamahalan ng mabuti, matuwid, makataruan. Tugunin niyo yung karapatan pantao. Yan. At kayo ay magabayan ng mabuting balita at ng Espiritu. Kayo mga nasa pamalaan. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.